So, what's up mga paps? Kamusta kayong lahat? Ayan, mag-tune up tayo ngayon ng ating makina, Toyota Corolla 2E engine. Malamang marami ng videos nito sa YouTube, pero gusto ko rin i-upload yung tune up method natin. At look, who's my assistant today? Say hi! Gianna, say hi! Busy siya. Busy siya mga paps. So, yun nga. Ang pag-tune up nito is depende sa inyo, no? Kung maingay na ba, kung maaksaya. Sa akin naman gusto ko lang siyang i-tune up dahil matagal na, no? After 20 or 30,000 kilometers na. And isasabay ko na rito yung pag-check ng mga high tension wire. Spark plugs na palitan ko na. Check ko yung lilinisin ko rin to mamaya. And pag sinapit nating tune up, check na rin lahat, no? Pati yung mga timing, kumbaga. And susundin natin yung nakalagay dito sa specification, emission control information ng sasakyan natin. Gagamit tayo ng 0.20 tsaka 25 mm sa exhaust. So, pero nakalagay dito warm, kaya lang cold ito. Actually pwede naman nating i-flat yan na 20. Pwede naman siya. Pero okay lang din kung sundin natin yan. And then ignition timing 10 degrees, okay na yan. So dito muna tayo. So gagamit tayo dito ngayon ng 0.20 sa intake. Yan, 20. And mas minabuti ko na ihiwalay itong gauge na isa-isa doon sa bugkos niya, ito, dahil mas mahirap kapag maramihan yung hawak-hawak mo dito. Mas may sisiksik mo na maayos pagka ganito lang. So madali lang naman yan, no? Dapat naka-timing lang. Yung cylinder number 1 muna ang unahin natin. Oops. Cylinder number 1 bago tayo mag-adjust. So paano mag-top dead center? So gagamit kayo ng 19 mm. Yun, no? Ikutin nyo yung crankshaft pulley nandun. Huwag nyo kakalimutan, pero yan natanggalin mamaya pagkatapos. And then kapag naka-top dead center na yan, makikita nyo naman yung mga cam lobes na nakataas. Kahit hindi na kayo magbaklas dito sa timing belt cover, tsaka dito. Yung iba kasi binabaklas pa yan. Pero ang palatandaan ko lang naman dito, pag nakataas na tong cam lobes, itong cam nose, nung cam natin. Pag nakataas na yan, automatic yan na cylinder number 1 na yung naka-top dead center. And mag-a-adjust tayo dito sa mga adjuster na to. Yan, luluwagan lang yan ng 12 mm. And then kung maluwag na, yan. Gagamit lang tayo dyan ng box wrench. Ayan. Tapos flat screw. Yan. Para i-adjust yung thickness niya. Kung masyadong maluwag, higpitan nyo lang to clockwise pag ganun. Pero pag masyado namang masikip, counterclockwise. And then kung nakuha nyo na yung tamang gap or clearance, saka nyo siya higpitan na. Higpitan nyo yung nut, adjusting nut, habang naka-hold itong screw adjuster o itong flat screw. Okay? So, ang i-adjust natin ngayon dito is itong rocker arm number 1, number 2, number 3. Yan. 1, 2, 3. Tatlo yan. 1, 2, 3. Para sa cylinder number 1. So, ito yung intake, tsaka ito yung exhaust. So sa exhaust gagamitin natin yung 0.22. Ito 0.22. Kasi masyado na makapal yung 0.25. O di ba? Gagamitin natin diyan. And then mag-adjust din tayo dito. Basta yung mga gumagalaw mga paps, kapag hindi gumagalaw, wag niyo i-adjust. Ito tulad nito, hindi natin gagalawin to. Basta itong mga gumagalaw lang, ito, adjustan natin. Ito hindi gumagalaw, so hindi natin na-adjustan. Ito rin hindi gumagalaw. And ito. So ang adjustan natin, ulitin ko, 1, 2, 3, 4, gumagalaw, 5, gumagalaw. And ito. Dito hindi na. Kasi mamaya after natin ma-adjust yan, iikutin natin ulit yon yung crankshaft pulley natin ng 1 revolution or 360 degrees. Ito naman yung aangat yung mga cam lobes dito.
Once na umangat yung mga cam lobes dito mamaya, ibig sabihin naka-top dead center na yung cylinder number 4. Okay? Ito yung cylinder number 1 natin kasi ito yung front ng engine. Ayan. So mag-adjust ulit tayo mamaya dun sa mga hindi naman gumagalaw na valvula. Rather, sa mga gumagalaw. Huwag kayong mag-a-adjust kapag tulad nito, hindi gumagalaw. Huwag nyong gagalawin yan. Dun lang sa mga gumagalaw. Tulad nito, ayan, nagagalaw siya. Ito yung mga adjustan lang natin. And dapat alam nyo kung intake ba yan o exhaust. So paano nyo ba malalaman? Itong exhaust manifold natin, katapat niya yung mga exhaust valve. Yan o. So sa case na to, cylinder number 1, exhaust valve ito. Okay. Tapos dito naman sa pangalawa, ito yung exhaust. Yan. Pero hindi natin yan na-adjustan. So ito intake. Yan, intake yan. So intake, exhaust, intake. Ganun yan. Ganun lang, ulit-ulitin lang naman yung procedure dyan eh. Ulit-ulitin lang yun. Hanggang sa makuha mo na yung tamang clearance. Ito sa akin medyo masikip. Kaya luluwagan ko. Masikip to kanina eh. Kaya luluwagan ko siya. So yun lang mga paps. Kung gusto nyo ng step by step talaga yung manual na. Sundan nyo na lang yung manual. Mag-download kayo. Meron naman sa Google. Alright. So yung gamit kong oil pala dito, full synthetic, no? Pero lumampas na ng 5,000 kilometers to. 7,000 na, kaya medyo maitim na. Actually after kong i-tune up to, i-change oil ko na rin. Kita mo na yung ng battery, yung headlight. The youngest automotive mechanic. Hi! Say hi! Diana, what are you doing? You're helping daddy? No. What's that? Oy, galing ah. You're distracted. Sheep. Why? Yeah. It's not sheep, it's goat. Baby died. It's not shark, it's goat. Go. Yeah. I like to... Ayan na mga paps, ito na yung bagong tune up natin. Sinunod ko na yung ano dito, standard, no? Ang sabi ko kanina is 22 yung ilalagay ko sa exhaust, pero actually sinunod ko yung 25, tapos sa intake 20.20 mm.
para standard lahat. Naririnig akong konting lagitik pero okay lang kasi alam kong niluwangan ko siya eh. Actually nung chinunap ko to, puro pinaluwangan ko lahat kasi yung nakalagay dito parang ano lang, masyadong tutok, mas malit pa sa 20. Yung 20mm ko hindi magkasya. Kaya ang ginawa ko, nilagay ko sa standard kung anong nakalagay na dito. Sinunod ko na. Ayan. Kasi mahirap din kapag masyadong matutok yung balbula natin. Tahimik nga siya pero yung performance niya mabilis magbukas yung balbula kasi tutok masyado. So pakiramdaman ko yung performance nito. So yun lang naman, no? Sana nasundan nyo yung procedure ha. Pasensya na kayo at hindi ko na masyadong inisa-isa dahil alam nyo naman ang importante dyan mag-adjust kayo ng balbula kapag nakataas yung cam lobe. Mag-adjust kayo ng clearance rather kapag nakataas yung cam lobe. Huwag kayo mag-adjust kapag nakadiin yung cam lobe kasi hindi yun ano, tama. Walang clearance yun. So okay lang sa akin na medyo maingay siya. Stable naman yung ano niya, yung under niya. Ayan. So mamaya i-change oil ko na rin to. Change oil na natin kasi medyo maitim na yung langis niya. Medyo madumi na rin. Okay. Ayun na mga paps, yung sinunap natin. Nag-adjust tayo ng valve clearance. Tapos nag-change oil na rin ako. Bagong change oil na rin yan. So grabe, itim na nung ano, langis na natanggal ko. Itim na. Tapos nag-retorque ako ng cylinder head bolts dahil maluwag na pala yung cylinder head bolts ko na ano, 2, 4, 6, 8, 10, 10 yata yun eh. Maluwag na kaya napapansin ko kapag umaga pa lang or ano, may usok na puti eh. Ang luluwag pala nung mga ano, nung mga bolts niya, kaya inigpitan ko konti. Gumamit naman ako ng torque wrench yan. May torque wrench naman tayo dyan na Flyman. So sinunod ko na lang yung ano, tinorque ko muna ng yung standard niya. Nasa 42 yata yun eh. 42 foot pound ba yun. Tapos nag 90 degrees, another 90 degrees ako. Tinorque ko muna, tapos nag 90 degrees ako sa bawat isa. May torque sequence yan na 1, 2, 3, 4 ganon, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Basta ano yan, sa gitna muna. Kabaliktaran din pag nagbaklas. So far okay naman. So, okay naman siya, one click din. Pagka ni-start. Then patay man. Tapos start. Yun. So one click lang. Actually mas tahimik nung una to, pero yun nga, sinunod ko kasi yung standard na tune up ngayon, which is yun nga yung 20 at saka 25. Yun na yung nilagay ko talaga dyan. And obserban ko na lang yung performance nya. Alright, so madali lang naman mag tune up mga paps. Madali lang, basta isa-isahin mo lang. Okay, so thank you sa lahat ng mga nanonood, and ingat po tayo sa pag-DIY. Salamat!